Sinisingil ng mga mangingisda sa Zambales ang Pangulo kaugnay sa pangako niya noong kampanya tungkol sa Baho de Masinloc. Kasunod dyan ang pahayag ng Pangulo na hindi mapipigilan ng China sa planong construction doon. Saksi, si Chino Gaston. Hindi nga natin mapigilan kasi di natin kaya ang China. Yan ang tugon ng Pangulo pabalitang kabilang ang Baho de Masinloc o Panatag Shoal sa mga patatayuan ng China ng Environmental Monitoring Station ngayong taon. Sinabi niyang posibleng makagambala sa mga biyahe sa dagat ang planong construction sa may banggit sa China at ASEAN. That is why it's very important for China and the rest of the nations, especially the ASEAN, to come up with a code of conduct. Pero ang mga mangingisda ng Zambales na nakikinabang sa mga isda sa Baho de Masinloc, naniningil na. Ang stand po namin ng aking mga kasamahan ng mga mangisda dito na lumigan ng Zambales ay no to structure. Wala pong itatayo struktura na anumang struktura dyan po sa Baho de Masinloc. Posibleng may higit pa silang ikabahala ayon kay dating National Security Advisor Roy Logoles. Sa nakalap niya kasing impormasyon, hindi lang daw environmental monitoring facility ang ipagagawa ng China sa Baho de Masinloc, kundi mga runway, government center, living quarters, radar facility at resort. Ang kailangan dito is a very good balancing act, no? Kasi pag pinabayaan natin ito, we lose that balance. A balancing act is we balance our diplomacy, we balance our defenses, we balance our commercial and economic engagement. We continue to be friends, but we make sure that the friendship does not compromise our territory. Payo tuloy ni Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na bahagi ng Philippine team na nagpanalo ng kaso laban sa China sa International Arbitral Tribunal, dapat iwasan ng Pangulo ang anumang pahayag na maaring ipagpalagay ng ilan na binibitawan natin ang karapatan sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Paalala pa niya, iniatas ng saligang batas sa Pangulo ang tungkuling ipagtanggol ang mga teritoryo nito. Kabilang sa mga rekomendasyon ni Carpio, maghain ng strong formal protest sa balak ng China. Ipadala rin daw ang Philippine Navy sa Baho de Masinloc. At kung umatake ang China, maring humingi ng tulong sa Amerika gamit ang Philippine-US Mutual Defense Treaty. Hindi malinaw kung gagawin niya ng Pangulo na ilang beses na nakairingan ang Amerika sa ilalim ng Obama administration. Tila mas bukas naman siya sa pakikipag-ugnayan sa Trump administration. You see, Donald Trump is a realist. He's a guy who knows what is real, what is not. And he does not engage in theories. And even in the matter of the human rights, he takes into account everything. Si Attorney Estelito Mendoza na bahagi naman ng delegasyon ng Pilipinas sa Law of the Sea Conference noong 1968 sang-ayon sa pakikipag-usap sa China. The President did not say that he will not enforce the law. He just said he will not go to war with China. A war in the South China Sea, especially over Justice Scarborough Shoal, has very devastating consequences. Si Presidente Duterte, miski hindi mo nating sinasabing diplomat, pero very practical approach. Usap muna, usap pa, kung wala pa, usap pa rin imbes na gera. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.